Mga ka-Clover, may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngunit paulit-ulit na pinapatunayan ng karanasan, paniniwala at sinaunang kaalaman. Isa na rito ang pusang biglang natutulog sa opisina o lugar ng trabaho mo. Napansin mo na ba? Yung pusang hindi mo naman inaalagaan pero kusa na lang pumasok sa opisina, humihiga sa ilalim ng mesa o tabi ng computer o mismong sa pintuan ng iyong pinagtatrabahuhan. At ang tanong ng marami, bakit dito siya natutulog? Nagkataon lang ba ito? O may mas malalim na dahilan? Ayon sa Feng Shui at mga lumang kasabihan, hindi aksidente ang pagpunta ng pusa sa lugar ng trabaho mo at mas lalong hindi dapat itong itaboy. Dahil kung itataboy mo raw ang pusang pinili ang isang opisina, maaring itaboy mo rin ang swerte, oportunidad at proteksyon na dala nito. Sa Feng Shui, ang pusa ay itinuturing na tagabantay ng enerhiya. Sinasabing nakakakita ang pusa ng negatibong tiyay, ramdam nila ang masamang intensyon at kusang lumalapit lamang sila sa lugar na may mas malakas na potensyal ng swerte. Kapag ang isang pusa ay natutulog sa opisina o trabaho mo, ibig sabihin nito ay malinis ang enerhiya ng lugar, may paparating na biyaya, may proteksyon laban sa malas at inggit. Hindi raw natutulog ang pusa sa lugar na may mabigat o masamang aura. Kaya kung pinili ka niya, ikaw ang napili. At may mga matatanda na nagsasabi, kapag ang pusa ay natulog sa iyong hanap buhay, hindi ka mawawalan ng ikabubuhay. Mayroon ding paniniwala na ang pusang natutulog malapit sa cash register ay senyalis ng pagdami ng kita. Halimbawa, meron kayong tindahan or mga business shop, maganda po na may pusa na humiga po sa inyo malapit sa cash register o pinaglalagyan ng pera. Kaya pag nakakita po kayo ng ganyan, huwag nyo pong itataboy dahil nagdadala po sila ng swerte. Ang pusang nasa pintuan ng opisina ay tagabantay laban sa malas. Ang pusang natutulog sa upuan ng may-ari o boss ay sinyalis ng promotion o kapangyarihan. Kaya hindi raw biro ang presensya ng pusa sa lugar ng trabaho. Dito nagiging delikado ang lahat. Ayon sa Feng Shui at kasabihan, kapag itinaboy, sinaktan o pinalayas mo ang pusang kusa ng naninirahan sa opisina, humihina ang swerte, nawawala ang proteksyon, nagkakaroon ng aberya sa trabaho or biglang bumabagsak ang kita, at dumadami ang intriga, stress at malas. May mga kwento ng biglang nalugi ang negosyo matapos palayasin ang pusa, nawalan ng trabaho ang empleyado na nananakit sa pusa, sunod-sunod na problema matapos itaboy ang pusang natutulog sa opisina. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? O may mas malalim na babala? May matandang paniniwala na ang pusa ay tagapamagitan ng mundo ng nakikita at hindi nakikita. Kapag ang pusa ay madalas nakatingin sa isang sulok, biglang nagigising sa pagtulog o umiikot-ikot sa opisina sa gabi, sinasabi nilang may pinoprotektahan ito. At kung aalisin mo ang pusa, ikaw na raw ang haharap sa enerhiyang iyon. Hindi ito para takutin ka, kundi para paalalahanan na igalang ang presensyang piniling manatili sa iyong lugar. May kwento ko rin po sa inyo mga ka-Clover. Dati po yung meron kaming motor shop, lagi pong may pusa dong pumupunta sa aming shop. Inahayaan ko lang na labas-pasok po ang pusa doon dahil sa totoo lang cat lovers talaga kami ng mga anak ko. Pati aso po, meron po kaming alaga, pati pusa. Kaya ayun, pinapakain namin yung pusa na iyon, pero hindi ko po alam noon na swerte ang pusa kapag kusang lumapit sa bahay mo o kaya sa mga business store nyo. Yung shop namin noon ay wala pa pong pandemic. Kaya hindi ko po alam na maswerte ang pusa. Basta ako, pinapakain ko lang at mahilig po kami sa pusa. Pero nung minsan natutulog kami doon sa aming shop,
nandun din yung pusa, hindi siya lumabas, hinayaan lang namin. Kaso paghating gabi po, para siyang, hindi ko alam kung bakit nag-iingay siya dahil gising siya at nag-aakyat sa kung saan-saan doon sa aming shop. Para talaga siyang baliw na parang may nakikita na hindi siya mapakali, na ayaw niya kaming patulugin dahil nag-iingay siya. Ngayon, ang ginawa namin ay binulabog ko talaga. Sabi ko, wag kang maingay kasi hindi nga kami makatulog. Pagkatapos, pinalabas na lang naming mag-asawa yung pusa dahil yun nga, ganun nga siya. Kaya pala nung nalaman namin ng huli ay maswerte pala yung pusa, at kapag ganun po ang ginagawa ng pusa sa loob ng inyong bahay, kung meron po kayong alagang pusa na parang maligalig siya, lalo na sa hating gabi na parang may nakikita siya, basta yung hindi normal na kilos ng pusa ay meron pala yung nakikita. Basta iyon po, ang aming shop na yun ay hindi po nagtagal. Nalugi po kami doon sa mga maraming dahilan na hindi namin alam. Kaya ngayon, ano ang tamang gawin kapag may pusang natutulog sa opisina o sa tindahan nyo o sa business shop nyo? Hindi mo kailangang ampunin agad. Hindi mo rin kailangang palayasin. Ang sapat na ay huwag saktan, huwag itaboy, bigyan ng kaunting pagkain o tubig kung kaya. Hayaan siyang pusang umalis kung oras na. Sa Feng Shui, ang kabutihan sa hayop ay kabutihang bumabalik ng doble. Mga sinyalis na may dalang swerte ang pusa. Mapapansin mo na lang, dumadami ang kliyente, gumagaan ang trabaho, biglang may oportunidad, may dumarating na pera na hindi inaasahan. Mas payapa ang paligid ng opisina. At minsan, kapag natapos na ang misyon ng pusa na lang siyang aalis. Tahimik, walang paalam, ngunit iniwan niya ang swerte. Kaya sa susunod na may pusang natutulog sa opisina o pinagtatrabahuhan mo o sa business mo, huwag mo itong ituring na istorbo, huwag mo itong itaboy. Dahil ayon sa Feng Shui at kasabihan, hindi lahat ng pumapasok sa buhay mo ay aksidente. Ang iba, pinadala para magbantay, maglinis ng malas at magdala ng swerte. Ito pong video na ito na natutulog ang pusa sa taas ng laptop. Sa laptop po yan ng anak ko, pinagtatrabahuhan po yan ng anak ko ang lamesang yan. Lagi po dyan natutulog yung pusa namin. Ayan po siya, mahilig po siyang matulog dyan. Dyan po nagtatrabaho yung anak ko. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at magandang kita ng anak ko. Hinahayaan na lang namin na nandyan siya natutulog lagi. Nabasag po nga yan yung takip ng laptop na yan dahil sa kanila. Dahil yung isang pusa namin nagtakbuhan sila, ayun, nalaglag yung laptop. Pero hinahayaan lang namin. Hindi namin sila pinapalo. Dahil normal lang po na pag may alaga kang mga pusa ay nagtatakbuhan talaga sila. Dahil kapag naghahabulan ang mga pusa, ang ibig sabihin nun ay nag-iipon sila ng lakas. Kaya naman, ito ang masasabi ko sa inyo. Ang aming mga alagang pusa ay isa sa nagbigay sa amin ng swerte. Dahil sa totoo lang, lapitin talaga kami ng mga pusa, yung mga stray cat, kasi ang 3 pusa namin na ito ay puro ito sila inadapt namin. Mga stray cat po sila. May mga video po ako dito sa ating channel kung paano sila nakarating sa amin. At kung paano kami sinuwerte dahil sa kanila. At higit sa lahat, huwag mong isipin na swerte lang ang dahilan kung bakit ka nag-aalaga ng pusa. Oo, may mga paniniwala na nagdadala sila ng magandang enerhiya sa bahay. Pero higit sa lahat, sila ay mga nilalang na may puso at damdamin. Hindi sila anting-anting o pampaswerte lamang. Kailangan nila ng tunay na pagmamahal, pag-aaruga at responsibilidad. Kung mag-aalaga ka ng pusa, siguraduhin mong may pusong handang magmahal, magpakain, magpagamot at magtiis sa kanilang mga kalikutan. Dahil ang tunay na swerte
ay hindi nanggagaling sa pamahiin, kundi sa kabutihang loob at malasakit na ibinibigay mo sa kanila. At tandaan mo, ang swerte ay marunong pumili ng tahanan at minsan pumipili rin ito ng anyo ng pusa.